Magandang gabi, Pilipinas! Pinasok ng mga pulis ang compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City sa tangka pa ring pag-aresto sa lider ng grupo na si Pastor Apollo Kibuloy. Naroon ngayon si Regine Laduza para sa live update. Regine? Dominic, mula alas 5 kaninang madaling araw hanggang sa ngayon ay hindi pa rin na nakikita ni Israelito Torion. Makikita na pasado alas 3 ng madaling araw kanina ay nagtipon ang mga pulis sa harap ng KOJC. Pinangunahan nito ni Police Regional Office o PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III. Ang nasabing hakbang ay parte ng kanilang pagsisilbi ng warrant of arrest kay KOJC Pastor Apollo Kibuloy at sa iba pang kasamahan nito. Alas 5 ng umaga nang pagbuksan sila ng gate ng mga miyembro ng KOJC. Bahagyang nagkatensyon ang dalawang grupo ng pasugin ng lugar at iserve ang warrant of arrest. Alas 6 ng umaga nang may naitalang 4 na carjack arrest at ang isa nga sa kanila ay binawian ng buhay. Sa kabila nito ay pala makagalaw sa loob dahil nanggugulo ang ibang miyembro ng KOJC. Ang trabaho namin ay i-implement ang warrant na ito. Ang trabaho naman ng Pastor Kibuloy, kung talagang siya ay sumusunod sa batas, ay harapin ang kaso na ito, sumurrender, magpakita sa judge, dalhin niya ang kanyang mga abogado, dalhin niya ang kanyang depensa. Samantala, ang sabi naman ng kampo ni Pastor Kibuloy, natapos nang halughugin ng kapulisan ang nasa 22 structure ng KOJC. At sa kabila nito ay nag-request pa rin si Police Brigadier General Torre na pasukin ulit ang isang kwarto na kanilang nang napasok. Bagay na pinayagan naman ng kampo ng KOJC. Iginiit naman ni Attorney Torion na ang pagsisilbi ng warrant of arrest ay hindi nangangahulugan na maaaring manatili ang mga pulis sa loob ng KOJC. Lalo pa at tapos na nilang halugugin ang area. Warrant of arrest naman po ay hindi po nagbigay ng stay indefinitely in the property of the respondent or the accused. Dagdag nito na mula pa kaninang madaling araw pa sila naghahanap pero wala pa rin silang makita. Kaya naman isasanggunin nila ito sa iba pa nilang abogado. Pag-aaralan din nila ang kanilang legal action matapos na isang miyembro nila ang namatay. Nag-request na rin sila kay Senator Ronald Bato de la Rosa na magsagawa ulit ng Senate hearing hinggil dito. Na heart attack po yung tao, lima po sila, namatay po yung isa. Dominic, ngayong hapon nga ay pumunta din dito sa Senator Ronald Bato de la Rosa at kinausap ang dalawang panig. Pinayuhan niya ito na panatilihin ang komunikasyon upang maiwasan ang gulo at wala nang masaktan pa. Dominic? Alright, maraming salamat, Regine Laduza.